Ika-11 Kabanata. Mga dakilang halimbawa ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos. Dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Kaya kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya niya. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita pa, dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos, at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya, hinatulan ng mga tao sa mundo, pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Umalis siya sa bayan niya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa pananampalataya, nanirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kaniya ng Diyos, kahit nasa tolda lang siya tumira na parang isang dayuhan. Tumira rin sa tolda ang anak niya na si Isaac at apong si Jacob, na mga tagapagmana rin ng pangako ng Diyos, sapagkat ang talagang inaasahan ni Abraham ay isang lungsod na may matibay na pundasyon, na ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil sa pananampalataya, nagkaanak si Abraham, kahit na matanda na siya at baog ang asawa niyang si Sarah. Dahil naniwala si Abraham, natuto pa rin ng Diyos ang pangako niya na magkakaanak si Sarah. Kaya mula kay Abraham na wala ng pag-asang magkaanak pa, nagmula ang isang lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Ang lahat ng taong ito'y namatay na sumasampalataya. Hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila. Natitiyak naman nilang darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Itinuring nilang mga dayuhan ang sarili nila at naninirahan lang sa mundong ito. Ang mga taong may ganitong pananaw ay nagpapahiwatig na naghahanap sila ng sariling bayan. Kung ang bayang iniwan nila ang iniisip nila, may pagkakataon pa silang makabalik, ngunit hinahangad nila ang mas mabuting lugar, at ito'y walang iba kundi ang lungsod na nasa langit. Kaya hindi ikinakahiya ng Diyos na siya'y tawagin nilang Diyos, dahil ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. Dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Kahit na alam niyang si Isaac ang ipinangako ng Diyos na pagmumulan ng kanyang lahi, handa pa rin niya itong ialay, sapagkat nanalig si Abraham na kung mamamatay si Isaac, muli siyang bubuhayin ng Diyos. At ganoon nga ang nangyari. Parang bumalik sa kaniya si Isaac mula sa kamatayan. Dahil sa pananampalataya, binasbasan ni Isaac sina Jacob at Esau para maging mabuti ang hinaharap nila. Dahil sa pananampalataya, binasbasan ni Jacob ang mga anak ni Jose bago siya namatay. At sumamba siya sa Diyos habang nakatukod sa kaniyang tungkod. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose nang malapit na siyang mamatay na aalis ang mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin niyang dalhin nila ang mga buto niya kapag umalis na sila. Dahil sa pananampalataya, hindi natakot sumuway ang mga magulang ni Moises sa utos ng hari. Sapagkat nang makita nilang maganda ang sanggol,
Itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, nang malaki na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak ng prinsesa ng Ehipto. Mas ginusto niyang makibahagi sa paghihirap na dinaranas ng mga taong sakop ng Diyos kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Dahil inaasam niya ang gantimpalang matatanggap niya. Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moises ang Ehipto at hindi siya natakot kahit na magalit ang hari sa kanya. Nanindigan siya dahil parang nakita niya ang Diyos na hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya niya, sinimulan niya ang pagdaraos ng pista ng paglampas ng anghel. Inutusan niya ang mga Israelita na pahiran ng dugo ng tupa ang mga pintuan nila para maligtas ang mga panganay nila sa anghel na papatay sa mga panganay ng mga Ehipsyo. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang dumadaan sa tuyong lupa. Pero nang sinubukang tumawid ng mga humahabol na Ehipsyo, nalunod sila. Dahil sa pananampalataya, gumuho ang mga pader ng Jericho, matapos itong ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, tinulungan ni Rahab na babaeng bayaran ng mga espiya at hindi siya pinatay kasama ng mga kababayan niyang suwail sa Diyos. Kailangan ko pa bang magbigay ng maraming halimbawa? Kakapusin ako ng panahon kung iisa-isahin ko pa ang mga ginawa ni Gideon, Barak, Samson, Hephta, David, Samuel, at ng iba pang mga propeta. Dahil sa pananampalataya nila, nilupig nila ang mga kaharian, namahala sila ng may katarungan, at tinanggap nila ang mga ipinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya nila, hindi sila ginalaw ng mga leon, hindi sila napaso sa nagliliyab na apoy, at nakaligtas sila sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Ang iba sa kanila ay mahihina, pero pinalakas sila ng Diyos. At naging makapangyarihan sila sa digmaan at nilupig ang mga dayuhang hukbo. May mga babae naman na dahil sa pananampalataya nila sa Diyos ay muling nabuhay ang kanilang mga anak na namatay. Ang iba namang sumasampalataya sa Diyos ay pinahirapan hanggang sa mamatay. Tinanggihan nila ang alok na kalayaan, kapalit ng pagtalikod nila sa kanilang pananampalataya. Dahil nalalaman nilang darating ang araw na bubuhayin sila ng Diyos at matatanggap nila ang mas mabuting gantimpala. Ang iba naman ay dumanas ng mga pandalait at panghahagupit dahil sa pananampalataya nila. At ang iba ay ikinadena at ibinilanggo. Pinagbabato ang iba hanggang sa mamatay. Ang iba naman ay nilagari hanggang mahati ang katawan nila. At mayroon ding pinatay sa espada. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na lang ng balat ng tupa at kambing. Naranasan nilang maghikahos, usigin at apihin. Nagtago sila sa mga ilang, mga kabundukan, mga kuweba at mga lungga sa lupa. Hindi karapat-dapat ang mundong ito para sa kanila. Kinalugdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila.